So, gusto mo bang gumawa ng video ad na kagaya nito para sa product mo? Madali lang yan. No need ng mamahaling camera or complicated video editing software. Panoorin mo lang ang video na to hanggang dulo dahil ipapakita ko sa iyo step by step kung paano ko ginawa ang ad na yon. At paano mo rin ito magagawa kahit first time mo pa lang. Samahan mo ako hanggang sa dulo ng video na to dahil at the end of this video, ibibigay ko sa iyo yung AI tool na ginawa ko mismo para mas mapabilis at mas madali kang makagawa ng product video ads. Ipapakita ko rin dito kung paano gamitin yung tool na yon. Kaya kung isa kang content creator, freelancer, online seller, or business owner, perfect para sa iyo ang tutorial na to. Before we dive in, don't forget to hit subscribe kung gusto mo pa ng AI tool tutorials at mga prompt-based workflows. Every week, may bago kang matututunan dito. So, ready ka na ba? Simulan na natin. And so, meron akong ginawa na product ad and video creator para mas mapadali nating gawin yung images at saka yung motion props. So, ang gagawin nyo lang po, at the end of this video, may ibibigay ako sa inyo na link. Tapos, kapag ka-inopen nyo po ito, automatic na po siya na gagawa po nung image para sa inyo. Kahit na naka-free lang po kayo sa ChatGPT. So, dito, pag ginamit po natin to, ang gagawin lang po natin, pipili lang kayo sa apat na to. Pare-parehas lang naman kahit ano yung piliin nyo dyan. So, lagay natin dito, turn my product photo into an image. Click natin yan. And then, sasabihin niya po na i-upload po natin yung picture ng product na gusto natin na i-edit. So, click lang natin yung upload. And then, add photos and files. And then, piliin nyo yung image ng ang product. For example, ito sa akin, yung backpack. So, i-upload natin. At ngayon, hihintay natin yung sagot niya. So, sabi niya, great, I see your product photo, a blue and black waterproof backpack. Now, I'll ask a few quick questions to customize your ad image. So, magtatanong siya sa atin kung ano yung gusto natin. So, bibigay siya ng mga options. Una, orientation. Ito na yung pinaka-importante. Para definite yung kung saan natin gustong i-upload. For example, kung sa Facebook Reels yan, landscape, portrait. Kapag ka YouTube, landscape. So, gagawin ko, pipress ko lang yung 2. Select ko yung 2 lang. Kahit number lang yung piliin ninyo. So, 2. So, yan, portrait. And then, susunod na question, ano yung style or mood? Para, ano daw yung vibe para doon sa ad? So, piliin natin dito since backpack, professional ba, lifestyle scene with a model, kailangan gusto ko ba yung may tao na nakasuot, futuristic or high-tech, dark, moody, dramatic, bright and clean, minimal. So, piliin nyo na lang kung ano yung gusto nyo. So, siguro, piliin na lang natin kahit ano. So, futuristic and high-tech, 3. Lagyan natin, 3. Yan. Yan. So, next na question niya, ano yung background preference natin? So, plain, solid color. Ano yung pinili ko kanina? Futuristic high-tech, no? So, since futuristic high-tech, siguro magbabagay siya dito sa digital or virtual scene. So, 4. Yan. So, susunod naman, lighting preference. So, isipin natin, ano yung bagay doon sa mga pinili ko kanina? Siguro, lighting natin is colorful. So, 4. 4. And then, product focus. Kung naka-close up ba? Or may model ba? Product in real life usage. Floating product with effects. Try ko tong floating products with effects. 4. Yan. Tapos, any extra elements. Dito naman pipili ka. Ano yung mga, sabihin mo na lang, pwedeng free text na to, free flow, or pwedeng pumili ka dun sa mga tinanong, binigay niyang options dito.
So, sabihin ko na lang dito siguro, with special effects. Or kahit anong sabihin nyo dyan, pwede. And, yan. Tapos ngayon, isa-summarize niya kung ano yung mga answers natin. So, ito yung summary. So, portrait, futuristic, digital virtual scene, color lighting, mayroong neon lights, RGB, floating products with effects, tapos special effects. Tapos tatanong niya tayo kung, do you want me to create this into an image? So, yes. Para i-create niya yung image. Type natin yes. Yan. And, i-create na niya ngayon yung image natin. So, automatic na po yan. So, hintayin nyo na lang na magawa niya yung image. So, yan. Natapos na niya. At scroll down natin para makita natin. So, meron siyang effect. So, futuristic nga siya. Tsaka naka-float siya at may mga special effects. Sabi niya dito, here is your image ad. Would you like to know how to turn this image into a video? If yes, please type yes. So, type mo lang yung yes. And by the way guys, before we proceed, kung nagustuhan mo itong AI assistant na ginawa kong ito, you can join our free mini course. Meron po akong binibigay na libreng access sa mini course ko, the ChatGPT Blueprint. Ano tong ChatGPT Blueprint na to? Ito po ay tinuturo ko dito kung paano kayo makakagawa ng mga prompts para mas mapadali po yung trabaho ninyo and mas dumami yung income nyo sa inyong mga side hustles or kung gusto nyong mag-start ng side hustles in the future. So para maka-join po, i-click nyo lang po itong link dito. Click here to join the free mini course at magkakaroon kayo ng free access. Meron kayong marireceive po na email to join the free mini course. Yan. So free lang po siya ngayon but in the future po, magkakaroon na po siya ng fee. So habang free pa po, I suggest po na mag-join na po kayo. So yun lang po. So now going back to our sa ating tutorial, i-click nyo lang po yung yes dito po para magbigay siya ng prompt para gawin natin siyang video. So yan. So sabi niya, perfect. Here's your motion prompt to animate your image. Motion prompt. Animate the floating backpack with glowing neon rings, pulsating slowly around it. Add subtle sparkles and particle effects drifting upward. Simulate a soft rotating motion of the backpack to showcase its details. Background should have dynamic flowing circuit lines and color pulses in blue and purple hues. So, copy lang po natin to. And punta po tayo sa baba. How to create the video. Use your image and the motion prompt in LTX Studio. So, click nyo lang po itong LTX Studio. And again po, I'm inviting you to join the ChatGPT Blueprint. Yan. And then, click nyo to LTX Studio para mapunta kayo sa LTX Studio. And by the way, don't forget to save. Ito, click lang natin to and then click natin yung save para ma-save po natin. And then, punta tayo sa LTX Studio. Maybe later. And then, mag-create lang. Kung wala pa kayong free account dito, mag-create lang kayo ng free account using your Gmail. And then, pag nandito na kayo, punta kayo dito sa baba, dito po sa Generate Motion. So, click natin tong Generate Motion. And dito po sa image, kasi meron na ako dati. Delete natin yan. Dito po sa, ignore nyo na lang yan kasi ginawa ko kanina yan. Dito po sa, sa video, click nyo po yung video and then add po yung start frame. And then, upload po natin yung image na ginawa natin sa ChatGPT kanina. Yan. And then ito, delete natin to. Ipalit natin yung kanina. Yung kinopy natin na binigay ni ChatGPT. And then dito po sa baba, video model, piliin nyo po itong high quality, LTXV, high quality. And then dito po, wag nyo pong kakalimutan aspect ratio. Piliin nyo kung ano yung aspect ratio nung
yung ginawa nyo na image, the same lang din po yung gagamitin nyo dito. So, ito po yung portrait. And then, kung ilang seconds, happy na ako sa 5 seconds. And then, music, auto. Make sure po na naka-enable po yung auto SFX. Pagka nakaganyan po na may cross out, naka-disable po siya. So, i-enable po natin yan. Then, once po na okay na lahat, yung motion intensity, kahit okay lang, medium. And then, click po natin itong, itong parang magic icon na to. Click natin yan, tapos magge-generate na po siya ng video. So, hintayin natin. So, 4 yung i-generate niya. At pipili na lang kayo dyan kung ano yung pinaka-okay sa inyo. So, eto na lang una. Download lang natin dito, yung download icon dito. Tapos yan, magda-download na siya. And balik tayo dito sa natin, kay ChatGPT. Close natin to. Dito, kapag ka gusto nyong gumawa ulit ng ng panibago, so kung hindi kayo satisfied doon sa image na nakuha nyo, pwede nyong i-restart ulit. Dito sabi niya dito, if you want to create another product ad, just type restart to begin again. So, type natin restart. Restart. Yan. So, pwede kayong mag-umpisa ulit. So, yan. So, i-upload nyo ulit yung ads nyo, yung photo nyo. So, pwede kayong gumawa ng different versions. So, kanina, lang siya, yung still image lang siya, ay yung product lang yung nandun. Susunod naman, pwede na nating ilagay yung yung merong tao na nagmo-model. So, try natin. So, upload natin. Yan. And then, orientation, the same. 3 pa rin yung sa hindi. 2 yung sa portrait. Yan. And, style and mood. Gusto ko yung normal lang. So, lifestyle scene with model. So, 2. Lifestyle scene with model. And then, susunod naman, background preference, real life scene. Gusto ko real life scene para yung totoo talaga. Lighting preference. So, dramatic, cinematic light. So, try natin yan. 3. Dramatic, cinematic. And next, product focus. Product plus model holding it. Ayokong hinahawakan niya. Product in real life usage. Yan, maganda. Number 3. And then, any extra elements, climbing the mountain. Lagay natin. Yan. Kasi pang mountain climbing And then, yes na natin. Para sa image creation. Yan. So, I think tapos na. And, minsan may makikita kayong ganito, error occurred. Hindi po siya talaga error yan. Wag niyong i-retry para hindi additional na time. Gawin niyo, i-refresh niyo lang po. Pag refresh niyo yan, makikita niyo po tapos na po yung image na pinagawa ninyo. Yan. So, tapos na siya. Eto. Here is your image ad. So, ang gagawin natin, na ulit natin siya. Ipapagawan natin ng, yes natin para gumawa si AI ng prompt sa motion prompt natin. I-save natin to. Nasaan na yung save? Ito, save. And gawan ulit natin siya sa LTX Studio. Copy na rin natin si prompt, motion prompt. And babalik tayo, dito na balik na lang tayo kay LTX. Ito kanina, so ang gagawin natin dyan, i-delete natin yung image, tsaka yung prompt.
Tapos i-upload. Make sure na nasa video po tayo. And start frame. And then piliin natin yung bagong image na nagawa. I-paste natin dito. And make sure din po ulit sa baba na LTXV. And then yung orientation, aspect ratio natin, 5 seconds. Tapos naka-enable yung Auto SFX para meron siyang sound. And then click natin to. So, hintayin ulit natin na mag-produce siya ng video. So, yan. Naging video na siya. And, pinakamaganda ito kasi naka-highlight niya. Tapos, pag i-click nyo po yung sound icon dito, mapapansin nyo po na meron siyang sound. Yung sound effect talaga na parang nasa mountain. So, kasama na siya. So, i-click natin to, download natin. And, ang gagawin nyo lang po dyan, kung gusto nyo pagsamahin po yung video kanina, pagsamahin nyo, tapos pagdugtungin nyo lang po sa Canva. Ganon. So, madali lang naman siyang idugtong. And then, kung gusto nyo lagyan ng sound effect, ng music, background music, pwede kayong maglagay ng background music. Ayan, so nakagawa tayo ng 2 video clips gamit ang LTX Studio. Pero syempre, pwede mo pang dagdagan. Gumawa ka ng mas maraming clips kung gusto mo. Pag kumpleto na ang mga clips mo, pwede mo silang i-compile sa Canva. Doon mo rin pwedeng lagyan ng text, transitions, at background music para mas professional ang dating. At ito, kung gusto mo pang mas mapaganda ang videos mo, panoorin mo itong isang video ko kung saan itinuro ko kung paano gumawa ng AI-generated songs na pwede mong gamitin bilang background music sa mga ads o videos mo. Ang title ay Gumawa ako ng Tagalog AI-generated song, ChatGPT plus Suno. At syempre, kung gusto mong ma-access yung custom GPT na ginamit ko kanina, kasi sabi ko, ibibigay ko sa inyo yan ng libre. So, ginawa ko yan para sa inyo. Mag-comment ka lang sa baba kung gusto mo itong ma-access at isi-send ko sa iyo yung link. So, yan. Maraming salamat sa panonood. Excited ako makita ang mga product video ads na magagawa mo. Kita-kita tayo sa mga next video ko.